ikaw, Nay, para hindi ka mahirapan. Okay lang sa'yo? Okay lang, okay Nakatayo? lang. Okay. Okay lang sa akin. Si Ikaw si Archie Hilario po. Opo. Okay. Si Nanay Mila po ay kasama natin sa mga oras na ito at ang reklamo niya ay yung pambabastos ng barangay captain nila dito sa barangay Tambak, New Washington. Nanay Mila, pwede ho bang maikwento sa amin anong nangyari po? Ito po, nung February 23, itong taon, 2026, ay itong mga senior ay hiwat ng validation, verification ng senior citizen. Opo. Ngayon, habang andoon ako sa barangay, nagbabalidate, ay yung mga senior naman ay tawid-tawid naman dito sa bahay. Akala siguro nila ay dito ako. Opo, kasi tawid lang yung barangay hall at yung itong pwesto nyo po. Opo. Oo. Nagtatawid-tawid sila dito sa bahay. Ang pagkakaalam naman ng mga senior na yan, ay andito ako, hinahanap ako nila. So ngayon, nakikita ng kapitan na yan namin na tumatawid-tawid yung mga senior. Nag-ano siya na, bakit daw nagtawid-tawid yung mga senior? Maiipit daw ng sasakyan, pabalik-balik daw sila. Yung mga oras na yon ay nag-ano siya, nagsalita siya ng hindi maganda. Sabi niya, mga huwat respeto, mga wa ka mo na huya, da pinamulitika ka mo. Sinakunto, naman ka pamulitika. Bakit kami magpamulitika? Hindi naman kami politikadong tao. At saka malayo pa yung eleksyon. So, hindi pa rin siya natigil. Siyempre, kapakitang gilas naman siguro siya. Dami-daming senior citizen. At saka ang pagkaalam siguro niya, baka magbigay kami ng number. Ito yung butuhan mo sa eleksyon. Hindi ganun. Hindi ganun. Hindi kami hindi naman namin alam kung ano naman ang mga eleksyon na yan at saka kung kailan ang eleksyon. So, yun. Duro niya ako. Turo niya ako. Pag ganun. So, dinuro ka niya? Dinuro niya ako. Ang ibig ko lang sana sabihin, siya sana ang tatay namin. Siya ang barangay captain. Usapan niya sana ako nang mahinahon na, ate, kung pwede, huwag mo nang patabok-tabukin doon yung mga matanda o mga senior kasi baka masagasaan. Hindi niya alam na andoon ako sa barangay, sa loob ng barangay. Sa loob ng barangay, yung mga time na yun. At sigit asyang galinuyaw tayo mau. Minumura ka po? Oo, minumurat niya ako. Hindi man lang siya na sa akin na ako isang matanda na at babae pa ako. Nagagalit sa kanya yung anak ko, kinumpronta siya doon. Na bakit ginaganyan mo si mama, nanay namin yan. Dapat ay respetuhin mo naman. At saka pwede ka naman magsabi ng mahinahon na salita. Hindi naman sigaw ka ng sigaw. Yun ang inaano at saka niya. maraming tao kasi Maraming kung may tao, 263 So lahat halos ng mga tao na yan tinginan sa inyo. Nakatunganga na lang sila. Nakatunganga na lang sila sa akin. Nakatunganga na lang doon kay Kapitan. Sige, anong linuyaw. At bilang leader, ikaw ang nire-respeto ng mga senior citizen na yan. Tapos makita nila na ginanon ka ni Kapitan. Yun ang hindi ko makaya-kaya sa loob ko na nasigawan ako ng ganyan, iduro-duro niya ako ng ganyan. Ano ba siya? First time ito mangyari, ma'am, na ginanon ka po ni Kapitan? Yes, sir. First time talaga. Ay, wala akong experience sa mga ganito na to. Wala akong at saka wala akong kaaway dito. Inaano ko lang yung tama. Kinukurit ko lang sana yung tama na huwag niya sana kung i-deny yung ginawa niya. Oo, nagkakamali tayo. Tao lang tayo din. Nagkakamali din nga tayo kung pero dapat ay respeto. Bawat isa sa atin ay magrespetuhan lang tayo. Opo. Matapos tong incident na ito ay kayo po ay dumulog na sa DILG daw po? Inisip ko pa yan, sir. But 3 nights pa ako nag-isip bago ako kung ano ka ako yung bakit niya ako ginaganito, bakit
bakit niya ako inano? Inisip ko na bago ako sumulat sa DILG. Oo. So, anong response po ng DILG sa inyo po? Ikaw mismo ang pumunta doon na Yes sir, dala ng dalawa sulat? kami ng Vice President. Yung gusto ngayon magpapa-interview din. Mhm. Opo, pinapaliwanag ni Kapitan kanina sa isang radio station na itinatanggi niya yung incident. Hindi raw siya marunong magmura, ganun, sabi niya. So, ano po ang tugon ninyo sa kanyang statement po? Dipinsa naman niya yan sir. Mhm. Bahala siya kung ano yung dipinsa niya. Basta't ginawa na niya at maraming nakakita sa kanya. Opo. Bakit kayo napagbintangan niya na namumulitika raw kayo? Kasi sir, yung mga senior nga dito pumupunta sa akin eh. Ay, see. Hindi ko naman alam kung anong pakay doon, anong ibig sabihin ng namumulitika. Aho. Mayroon po ba kayong kapamilya na tumakbo ng kagawad or kapitan dito? Wala naman. Wala sir. Wala. So ibig sabihin parang pinaghinalaan na kayo, pinagdudahan lang. Yun ang sabi niya. Namumulitika daw. Ewan ko ba? Pero dapat kinausap lang kayo ng mahinahon kung may Yun. concern siya, no? Yun ang gusto ko. Kausapin niya ako ng mahinahon. Hindi to naman ako eh. Hindi naman ako suplada. Hindi naman ako eh. Sabihin niya na lang ng nila. Ano naman para bukod makaruyon dapat dalhin mo doon sa barangay. Ay Oo. wala ta ako doon eh. Wala ta ako dito eh. Andun ako sa barangay eh. Mga Oo. bata ta dito eh. Mga bata ta dito yung sinigawan niya. Opo. Tsaka hindi mo naman siguro kasalanan na ang mga senior citizen ay lalapit sa iyong bahay dahil alam nila madali ka sigurong i-approach. Ay yes sir. Oo. Ay mabuo At leader ta ka ako ng senior citizen, natural na pupuntahan ho ikaw dito. So, yun ba ang titingnan mo na ikinagalit ni Kap na pupunta yung mga senior sa Parang iyo? yun nga sir. Parang yun. Ano ho ang mensahe ninyo sa ating DILG patungkol dito sa kay Kap? Ang mensahe ko lang po sa DILG is fair lang. Mhm. Yun lang. Kay Kap po, may gusto kang sabihin? Kay Kap, sana Kap, isipin mo naman ng mabuti, isipin mo naman ng mahaba bago ka magbitaw ng salita. Ngayon nag-aano ka pa. Huwag mo lang ako iduro-duro. Eh kung gawin ko naman yan sa magulang mo at nakikita naman ng mga anak niya, ano ang reaksyon mo? Mhm. Nasa ilang taon na ba si Kap? Ma'am, Hindi ko sir. babata pa? Ewan ko sir kung may 50 na yan. Nasa 50s, ikaw po ay senior Ako na ay po. 69 na. 69 na. Oh, binuin mo yan. Okay, sige po. Salamat po, ma'am. Salamat din po sir. Okay,